Samantala, naalala pa ni Alec na magpaliwanag sa mga reporter. Huwag kayong magkakamali. At huwag makinig sa mga gawa-gawang kalokohan ng ibang tao. Hinahangaan ko ang mga kakayahan ni Celia. Ngunit meron akong taong mahal na mahal ko. At palagi kong tinuturing si Celia bilang isang anak. Mangyaring tamasahin ang bagong kaganapan sa paglulunsad ng produkto. At huwag mag-isip ng walang batayan na chismis. Ang mga reporter ay walang ibang pagpipilian kundi umalis. Salamat sa iyong proteksyon, Mr. Wagner. Ikinalulungkot ko na ang pakikipagsosyo mo sa lalaking yun ay natapos dahil sa akin. Sana may magawa ako para makabawi sa iyo. Magalang na sabi ni Celia kay Alec. Napangiti si Alec nang may pag-asa. Hindi mo kasalanan. Ang Orky ay hindi magpapatuloy na makipagsosyo sa mga lalaking tulad nun. At hindi kami nagkukulang sa mga kasosyo. Kahit nawala siya, may iba pang partner na susugod. Pagkatapos aliwin si Celia, binalingan niya si Nolan. Mr. Reyes, I have something to discuss with you. Pwede ba kitang makausap sa labas? Sa totoo lang, wala siyang masabi. Ayaw lang niyang mapalapit kay Nolan ang kanyang anak. Kaya niyaya niya itong mamasyal sa labas. Hindi nagtagal, pagkaalis ng dalawa, nagsimulang ilunsad ang bagong produkto. Nakumpleto ng isang international na kuponan ang disenyo ng entablado para sa kaganapan. Ang bawat piraso ng pag-aaliw ay ginawa para sa mga modelo at sa mga alahas na kanilang suot upang sila ay magkatugma sa isa't isa at makaramdam ng kamanghamanghang mga tao. Matapos ipakita ang karaniwang hitsura ng bagong produkto, lumabas si Nora para sa finale. Suot ang mga pangunahing item. Paglabas pa lang niya sa entablado, ang mga alahas sa kanyang lieg at ang damit sa kanyang katawan ay mabilis na naging dahilan ng kanyang pinakakapansin-pansing presensya sa lugar. Napakadaring na suot nitong dress. Hindi ko ito inaasahan. Parang nanonood ako ng fashion show. Mukhang kokonti ang ganitong designer ng ganitong kalibre. May nakakaalam ba ng contact details nila? Napag-alaman ko na siya ay isang designer mula sa CMC Group na nagngangalang Celia. Parang baguhan lang siya sa fashion scene. Maraming tao ang pumuri sa disenyo ni Celia na mas ikinatuwa niya kesa marinig na direktang pinupuri siya ng mga ito. Excited niya kinuha ang kanyang telepono at mabilis na umakyat sa stage para kunan ng litrato si Nora nang hindi na iistorbo ang iba pang audience. Talagang si Nora ay ipinanganak bilang isang modelo. Nang umakyat siya sa entablado, napaka-perpekto ng kanyang postura at disposisyon. At agad niyang nakuha ang atensyon ng mga manonood dahil kaya niyang bigyang buhay ang anumang damit. Ang mga ilaw sa entablado ay kumikislap at lumapit si Celia ng masigasig at mahusay na kinunan ang kaganapang ito. Nang kukunan pa sana niya ng mga litrato si Nora mula sa ibang anggulo, may narinig siyang isang malakas na kaluskos mula sa itaas ng stage. Bago pa makapag-react ang sinuman, sunod-sunod na bumagsak ang mga ilaw. Nagulo ang eksena habang nababalot ang lugar. Ang unang reaksyon ni Celia ay tumakbo palayo, ngunit may tumulak sa kanya mula sa likod at naramdaman niyang babagsak siya. Nang sumunod na sandali, ang haliging nakatayo sa tabi niya ay nagsimulang bumagsak sa kanya. Tatakbo na sana si Nora nang makita niya itong nangyayari. Cel, mag-ingat ka. Pero napakalayo ni Celia para marinig ito at napakataas ng takong niya, kaya hindi niya ito naabutan. Nang malapit nang bumagsak si Celia, dalawang figura ang lumapit sa kanya. Sa sobrang takot, ipinikit ni Celia ang kanyang mga mata. Isang malakas na kalabog ang sumunod. Ngunit ang inaasahang sakit ay hindi dumating. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata upang makita kung sino ang nagligtas sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Ang lahat, pati siya ay natigilan. Hawak-hawak siya ni Alec at tinanong siya nito ng may matinding pag-aalala. Are you okay? Bago pa matapos ang pagsasalita ni Alec, ay tumalisik ang dugo sa kanyang bibig. Gumulong sa gilid ang makapal na haligi. Ang lahat ay natigilan. Ang assistant ni Alec ang unang natauhan at sinugod si Alec. Tinulungan itong tumayo at dinala sa ospital.
Isang hakbang na lang ang layo ni Tyson at nagmamadaling tinulungan si Celia sa pagtayo. Sir, okay ka lang? Ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Umiling si Celia. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Sabi niya kay Tyson na may halong pagkatulala. Nasugatan si Mr. Wagner. Samahan natin siya. Tumayo si Tyson at hinawakan si Celia sa kamay. Ang senior executive ng Orky ay lumabas upang subukang mabawi ang kaayusan at aliwin ang mga bisita. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, walang nakapansin sa reporter na nakatago sa sulok na kumuha ng litrato sa eksena at tumakbo palayo. Sa ospital, si Celia ay tumakbo sa koridor sa harap ng emergency room. Hindi sigurado si Tyson kung ano ang mararamdaman nang makita siyang ganito. Hindi siya ang unang pumrotekta kay Celia noong ito ay nasa panganib at ngayon ay nakikita niya itong mag-alala sa isang lalaki. Sinubukan niya itong aliwin at hawakan. Sir, narinig ang boses ni Nora sa koridor. Nang marinig ito ni Celia, hindi niya namalaya na hinampas niya ang kamay ni Tyson. Salamat sa pag-aalala, Mr. Reyes. Pero ayos na ako ngayon. Huwag ka na mag-alala. Sa kabila ng mabilis na pagbitiw ni Celia sa kamay ni Tyson, napansin pa rin ni Nora ang lambing at pagmamalasakit ni Nolan kay Celia at naguguluhan siya dito. Kumilos siya ng mabilis at nilapitan si Celia. Sir, okay ka lang? Lalong nakaramdam ng guilt si Celia sa magandang pakikitungo sa kanya ni Nora. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Nora na pinanghahawakan ang kasalanang iyon. Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala mo sa akin.